More comments there, this time from ABS-CBN's bureaus in North America, the Middle East, Europe, and Australia. Let's now get to know our fourth leader. The grandson and namesake of the first president of the Philippine Republic, Senator Mar Roxas believes the Philippines can be a better place and that he can be an instrument to make this change happen. Senator Mar Araneta Roxas. Hello, Mar. How are you? I'm happy to be here, Tina. Good evening. I'm so happy to be talking to you, finally. Good. Okay. So, do you have a great understanding of what is happening in the world today and also in the Philippines? And do you think the problems of the Philippines are internal factor-driven or external factor-driven? Problems. Our problems are internal in nature. Generation after generation, Tina, we have applied ourselves, we have poured money, we have exerted and sacrificed to try and build a nation that will be much better off than that which the previous generation left us. But our nation today is on a platform or is in a foundation of sand. It is not, hindi tayo nakapatong sa matibay na bato ng moralidad at katarungan. Kaya kahit anong pera na gastusin natin sa budget itong taon na ito, 1.4 trillion. Kahit anong pagsisikap ng ating mga kababayan, hindi pa rin tayo makabuo, wala pa rin tayong nakikitang na napapala, o di kaya naman hindi tayo umuusad. Okay. Kaya ang problema ay internal, nagagaling sa atin. ating sarili o Of sa course. leadership ng ating bansa. Walang kinalaman ang mga problema ng mundo, ang nangyayari sa financial community sa Ang mundo. nangyayari sa abroad, nagmamagnify ng ating mga problema. Pero yung mga problema natin ngayon, yung gutom, yung kawalan ng pag-asa, yung kawalan ng trabaho, internal po dito sa atin. At Okay. higit sa lahat, yung problema ng korupsyon, atin na atin lang yan. Okay, ikaw ay haharap sa isa sa pinakamahalagang eleksyon sa darating na taon. Ikaw ba ang opisyal na kandidato ng Liberal Party? May proseso kami sa Liberal Party, isang makademokrasyang proseso ito, at inaasahan kong lalahok ako sa proseso na yan. Okay, pero ikaw ay masugid na nagkakaroon ng maraming television ads na nagsasabi na ikaw ay magiging bahagi ng narating na eleksyon. Paano pa ang mga ibang mga umaasa sa Liberal Party na maging nominated as president as well? Wala na silang pag-asa? Well, bukas ang proseso sa kanila. Ako naniniwala, Tina, na mahalaga na iharap ko sa taong bayan kung ano ang mga paninindigan ko, kung ano ang pananaw ko, kung ano ang pangarap ko para sa ating lahat. At sa aking palagay, yung makikipag-usap ng rekta sa ating mga kababayan ay mahalagang mahalaga. Oo. Ang isa sa, I'm sure a lot of the people watching us right now would like me to ask you, is ikaw ba ay ikakasal kay Corina Sanchez bago ka tumakbo sa 2010? Well, tinanggap, natutuwa ako, laking tuwa ako na tinanggap ni Corina yung aking proposal. Proposal para ikasal kayo? Para sa kasal. Aha. At may pinag-uusapan kaming petsa, pero palagay ko siya ang pinakamabuting magsabi nun. Dahil kahit na wala akong karanasan sa pagkakasal, alam ko na sa mga bagay na ito, ang babae naman talaga ang nagdidesisyon. Okay, so ikaw ay nag-propose na ng kasal. Meron na kayong petsang tinitingnan. Ito ay mangyayari bago ka umarangkada sa iyong kampanya. Malalaman mo na lang yun, Tina. Malalaman na. Ang isa pang maraming nagtatanong at gusto nilang malaman is, hindi ba ang pananaw ng nakararami dyan ng mga kritiko mo ay ginagamit mo si Corina sa iyong pagiging kandidato? Ito ay, I'm sure, napapag-isipan nyo, napag-uusapan nyo. Nasasaktan ka ba o ano ang nararamdaman mo sa mga ganong usapan? Tina, mahal ko si Corina. Matagal kaming nagsama, 5 taon. Nagkakaintindihan kami. May pangarap kami para sa isa't isa. At matibay ang aming samahan. Tulad ng sinabi mo, mga kritiko ko ang nagsasabi nun. So, inggit lang sila.
Ikaw ay nasa Senado ng ilang termino na? 2 termino na ito? At No, one term. one term lang, no? 6 years. 2004 ako halal. 2004. Nagpapasalamat ako sa mahigit sa 19 million na bumoto sa akin. Okay. So, dun sa